Makakausap po natin ngayong umaga si Department of Labor and Employment o DOLE, Secretary Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Thank you for joining us. Morning, Sec. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Andre. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Opo, Secretary, tanong po namin, ano po yung mga naging pangunahing konsiderasyon o factors nito pong NCR Wage Board sa pag-aproba nitong 85 pesos na dagdag sahod na tinawag po ninyong pinakamalaki sa kasaysayan ng Metro Manila? Alam niyo po, ang hindi siguro na i-interview ay yung manggagawa, yung worker talaga natin. Siguro pag natanong sila, ay palagay ko may iba yung sagot ng iba. As early as April 23, wala pa ho ako sa DOLE. Ang dami na hong petisyon na na-file. Ito yung kasagsagan ng gera sa Iran, yung Kapatiran nag-file, Pasig Labor Alliance for Democracy, Manila Doctors Employees Association, etc. Nagkakaisang samahan ng manggagawa ng Regan, Pambato, Cargo Forwarders Union, etc. Nagkaroon po na maraming consultation. Mayo at Hunyo at ito po ay sang-ayon lahat. This all in accordance with Republic Act 6727. Ito po yung Wage Rationalization Act. Ano po yung dahilan? Bakit kailangan mag-adjust? Talaga hong nag-decline na yung purchasing power ng ating peso. Napakaayo po siguro, nararamdaman nyo rin ang taas ng binabayaran sa kuryente. Lalong-lalo na po yung mga manggagawa natin, hirap na po sila mag-adjust ng kanilang sweldo sa ating pong inflation pressure. So lahat po yan ay nagtulak at ito naman po ay mandato ng batas na suriin muli. Merong review po yan yearly. So yun po yung hindi nagtulak, hindi kailangan itulak, yun po yung obligasyon ng DOLE na gawin yung trabaho na pag-aralan kung ano po yung mga katulong sa ating manggagawa without affecting the employers on the other hand. So yun po yung naging dahilan. Sec, mahigit 1 milyong manggagawa po sa NCR, makikinabang dito sa bagong 1.1 wage. million. Opo, 1.1, makikinabang sa bagong wage order. Sec, tanong ko lang, bakit po ipatutupad yung wage increase sa dalawang tranche sa halip Yun ng naman isang po bagsakan? ay para naman po magkaroon din ng kaunting cushion, buffer yung ating maliliit na employer, lalong-lalo na yung may mga empleyado na 15 pababa na hindi rin mabigla at mahirapan. Dahil yung pag-akyat po ng 780 bigla, medyo mabigat daw po sa iba. Kaya yun po yun hindi ko po ito desisyon. Desisyon po ito ng wage board. So yun po, yung last tranche po ay sa January 20, 2027, yung 25 pesos. So pag nabuo po yan, ay 780 pesos na. Sabi niyo po kanina, may mga siguro pong hindi mga manggagawa ang nai-interview pa. Pero merong ilang-ilan din po mga nagsasabi na mga manggagawa na hindi daw po talaga sapat itong bagong minimum wage dahil po sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ano po yung reaction po ninyo dito? Opo, may mga bagay kasi na hindi ko naman kayang gawin. Like pagbaba ng presyo ng kuryente, hindi na po natin sa atin yan, di ba? So lahat po yan kinonsider. Pero alam nyo, you cannot please everybody. Right. Cannot please all. Ang ginawa po natin ay para sa nakakarami. Lalong-lalo na po yung may mga pinag-aaral na anak, yung mga araw-araw ay dumidepende lang sa kinikita ng tatay para pagkasyahin, pamasahe, pamalengke, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, etc. So, yun po yung makikinabang yung 1.1 million. Pero kung tatanungin natin, mapapasaya ba ang lahat, mapapaligaya, you cannot please everybody. Sec, binanggit nyo nga po no, yung mga maliliit na employer, yung mga maliliit na negosyo. Paano po natin tutulungan mula po sa inyong tanggapan sa DOLE? Yung mga maliliit nga na negosyo na maaaring mahirapan ipatupad ang bagong wage order. Nabanggit nyo na nga po kanina na isa yun sa mga bagay kaya hindi isang bagsakan itong aumento sa sahod. Correct. So, ito po ay tugon. Siguro po ang mga empleyado naman natin ay mas magiging productive, mas magiging mataas ang moral. Marami naman pong mga intervention ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa pagbibigay ng additional training para maging productive yung maliliit na negosyo. May nilabas nga bagong order ang Bureau of Internal Revenue patungkol doon sa maliliit din na negosyo. So lahat po yan siguro makakagaan din sa ating maliliit. Ang inaalala ko lang ay mga nasa informal sector, sana mabigyan din ng puwang yung ating mga manggagawa na magkaroon ng PhilHealth, SSS, etc. At yung
lagi kong tinututukan itong mga gig economy workers na as early as 2022, no, ako po'y senador pa, ako po yung una nagsulong ng batas para maprotektahan din itong ating mga riders na nagdi-deliver dito sa Metro Manila at sa buong Pilipinas ng ating mga pangangailangan. At of course, para lang din po klaro po tayo, ano po ang gagawin po ng hanay ng DOLE para po to make sure ang mga empleyado po ay talagang susunod po na ibigay po itong bagong minimum wage order. At ano po yung maaaring kaharapin na ano po na kaparusahan sa mga lalabag? Apo, meron pong penal provisions yan sa Section 12 ng Republic Act 627 patungkol po dyan. Pero pinagmamalaki ko po na ang NCR po ang isa sa pinakamataas na compliance rate sa buong Pilipinas, 95%, halos 95% ng mga nakaraang wage increases. So, bagamat may penal provisions, ang mga, narinig niyo naman siguro yung ECOP na nagsabi na they will comply. Narinig niyo pa yung ibang mga employers group, PMAP. So, I think over and above the penal provisions, there is always this civic duty to comply, especially with the social legislation, regulation being implemented. Okay. Sa labas po ng Metro Manila, Sec, may nasaan ba tayong yung wage adjustments din sa iba pang reyon ngayong taon? Meron pong mga mangyayari pero I don't want to preempt because may mga ongoing consultations tayo sa iba't ibang regions na similarly situated na nakapagtaas na po tayo sa ilang rehiyon silently, hindi ganun kalaki. Pero ongoing po yung sa Cebu, ongoing po to sa Region 4A, baka itong Region 3. Ano po yan, may mga dates po yan at may mga proseso pong sinusunod. But nauna po itong Metro Manila. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Labor Secretary Francis Tolentino. Magandang umaga po. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.